Pupuntahan mo si Tita Lynette? Bakit? Ano gagawin mo sa kanya? Papatayin mo siya? At sino nagsabing papatayin ko si Lynette? Babawiin ko siya kay RJ. Pero si RJ ang pupuntiryahin ko. And how can you even do that if you're inside this psychiatric facility? Sige nga. Easy. Dahil dito, mas makakagalaw ako. Kaya nga ito yung pinili kong psychiatric facility. Kasi may kilala ko dito. Dito, makakalabas ako kahit anong oras. Kahit kailan ko gusto. Unbelievable. Walang imposible, Zoe. Kapag gusto mo at kung kaya mo. Kaya humanda si RJ sa akin. Dahil babalikan ko siya. Hindi siya pwedeng masaya. Wala na nga si moral sa buhay niya eh. Gusto pa niya makuha si Lynette. Hindi ako papayag. Papatayin ko siya. At buburahin ko siya sa buhay namin ni Lynette. Sisiguraduhin ko na mawawala sa landas namin ni Lynette si RJ. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang mangyari yun. At bakit hindi? Well, for the obvious reason that growing up, siya yung kinilala kong tatay. At mahal ko siya. But I am your real father. Ako ang totoong kadugo mo. Kaya dapat akong kinakampihan mo. No! Hindi pwede. Akala ko ba, naghahanap ka ng matatakbuhan mo? Kung ganyan ka, at na kay RJ pa rin loyalty mo, mas mabuti pa umalis ka na at magkanya-kanya na tayo. Hindi pwede. Pag may nangyari kay Daddy, ako yung madedehado. Hindi pa napapamana sa akin yung Apex. Niloloko mo ba ako, Zoe? Alam ni RJ na anak ka niya. Napaniwala niyo nga siya ni Moira eh. Natutong anak ka niya. Kaya automatic yun, kasama ka sa magmamana sa Apex. Exactly. Kasama. It means na may kahati pa rin ako. At si Annalyn yun. Ayoko mangyari yun. Gusto ko, sa akin lang ang Apex. At least consolation man lang sa lahat ng sakripisyo ng ginawa ng mami ko. Kailan pa ba mangyayari yan? Hanggat nandyan si Annalyn, may kahati ka. Sa atensyon, sa pagmamahal, lahat ng mamanayan mo kay RJ, kahati mo si Annalyn. And that's why I need to get rid of her. Kailangan ko siyang siraan kay Daddy. Para sa huli, sa akin ipagkatiwala ang Apex. Kaya hindi mo pwede galawin si Daddy. At kung worried ka man na magkakalapit ulit silang Tita Lynette, huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para hindi mangyari yun. Kapag nagawa ko na lahat ng plano ko, nasiraan si Annalyn, at mawala na siya sa landas namin, sige, pwede mo na lahat gawin kay Daddy. He's all yours. Hi. So what do you want from me? I need your help. Alam ko na kung paano sirain si Annalyn. Ano? Hindi mo na kailangan... Teka, akala ko ba gusto mong gantihan si Tita Giselle? Yes, I know. Pero hindi para idamay si Annalyn. Justine, kung ano man tong pinaplano ko kay Annalyn, maaapektuhan si Tita Giselle at ang Apex.
Ang kasiraan ni Annalyn ay kasiraan din ng Apex. At pwedeng ikabagsak ni Tita Giselle. So ano? Are you in? Alam ko ngayon yung operation ni na Annalyn at Dr. Meneses. Kailangan ko malaman kung saan yung OR nila. Ito nga yung case ni na Annalyn. Thank you for doing this. Wala po yun. Masaya din kami na matutulungan po namin kayo. Alam ko na bigla ka dahil tinago ko sa inyo yung totoong reason kung bakit ako nasa Apex nung araw na yon. Natakot lang ako na baka kumalat or malaman ng mga tao kung bakit ako nasa hospital. Kaka-launch lang ni Emerald as the new endorser of Shine Shampoo. Okay, malaki yung kontratang pinirmahan namin, kaya hindi pwedeng mawala ito. Pero pwede nyo naman po sigurong sabihin sa management ng Shine Shampoo yung totoong kalagayan po ni Miss Emerald, di ba? Sigurado naman po kung maintindihan po nila. You don't really get it, do you, Dr. Santos? Okay, kapag nalaman ng management ng Shine Shampoo na itong si Emerald ay may hematoma, okay, and she will undergo surgery at mawawala yung buhok niya at makakalbo siya, what do you think's gonna happen? That's automatic breach of contract. Okay, malaki mawawala sa amin and I'm not gonna let that happen. Kaya kayo yung pinili namin, Doc. Kasi I know that I can trust you with this. Don't worry. I discussed everything already with Dr. Santos. Wala na kayong kailangang isipin. Ang kailangan nyo lang intindihin, maging handa para sa magiging surgery ninyo. Ba dapat lang. Dahil kapag nag-leak ito sa press, okay, hindi lang kayong mayayari, kundi pati ang buong ospital na to. Understand? Becca, you don't have to threaten them. I know that I can trust them. Okay. It's okay. Umpisa pa lang to. This is just not for me. I am also doing this for you, Mom. Umpisa pa lang ng paniningil ko.